Oh yes, update na naman po tayo. Pero syempre, bago ang lahat, may babasahin muna tayo dito. Ito'y galing po sa Anyare. Hindi ko alam kung totoo ito, pero nabasa ko lang. Ipakita ko na rin sa screen ano. Ayan mga kapatid, ang nakalagay sa screen ay Boying Rimulya Solar Franchise ni Lebiste sisilipin. Dahil maingay si Lebiste, hinahanapan nila ng butas. Hindi naman nabago to sa ating Pilipinas kapag kumukontra ka sa gobyerno, pinupunan mo yung mga mali. Actually, kumukontra sa pamamagitan ng pagtatama. Kasi nga may nakikita silang mali. Ngayon, pag may nakikita kang mali, ang gagawin naman sa'yo, sisilipan ka ng mali. Ang galing talaga nito ni Boying Rimulya. Ewan ko lang kung totoo, disclaimer, kasi nakita ko lang ito. Formal nang inilunsad ng Office of the Ombudsman ng investigasyon kaugnay ng umano'y pagbebenta ng paglilipat ng controlling interest ng isang solar power company na inuugnay kay Kong Leandro Lebiste. Lumutang ang alegasyon na ang naturang transaksyon ay hindi dumaan sa pag-apurba ng Kongreso, isang mahalagang, alam nyo, ewan ko to kung totoo. Sabihin na natin totoo, sabihin na lang natin, okay, pag ito ba ginawa ninyo, mahuhuli nyo yung mga naungurap ng bilyon-bilyong pondo, mga trilyon, masasagot ba ang korupsyon natin at kahirapan kung uunahin nyo to? Yan ang sinasabi ko eh. Kapag kaya yung iba ayaw na lumaban, pag may mga dungis sila, meron silang mga baho sa sarili nila, hindi na sila lumalaban sa gobyerno. Kasi baka sila pati silipin na lang. No? Bakit ito ang inuuna nyo? Kung kaya nyo palang silipin yung mga ganyan, how much more doon sa mga bilyones na pondo, na mga trilyon na nawawala? Kapag nagsasalita tayo ng ganito, lumalaban na ba tayo sa gobyerno? Hindi. Nangihingi lang po kami ng mga sagot dahil feeling namin may mga nakatago. Kung tumahimik si Lebiste, magaganyan ba kayo? Magsisilip-silip ba kayo ng mga solar franchise? Hindi. Kaya pag umaatake, yari. Ganun yun. Ay, nako mga kapatid. Sana lang walang dungis to si Lebiste para talagang lumaban. Si BP Sara hindi nila mabanatan eh. Kasi wala talagang dungis. Hinahanapan nila, hirap na nga sila. Biruin mo, kailangan nilang mag-unite, kailangan nilang magkaisa para pabagsakin si BP Sara. Ganon ba karami ang korupsyon dyan sa gobyerno? Isipin nyo marami pa rin may gusto kay BP Sara na nasa gobyerno. Pero meron pa rin mga iilan, pero madami na rin sila na nasa gobyerno na nagsama-sama sila para pabagsakin ang Duterte. Dati magkakalaban sila. Pero ang problema ninyo, taong bayan, dahil ang dami nagmamahal sa mga Duterte. Okay mga kapatid, simulan na natin ito. Fiverr ni Juan, isang munang munting paalala. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiverr ni Juan. Maaasahan, yes. Kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiverr ni Juan. Palike po ng ating video. Naku, malaking tulong po kasi kapag naglalike kayo sa ating video. Para naman mai-recommend pa tayo sa ibang mga viewers natin na natutulog na yung algorithm, no? Okay, nakalagay dito, mahiya naman kayo pag bito ni PBBM sa ilang line item sa 2026 budget. Budol lang. Budol lang pala. Ano to, hindi totoo? Okay, mga kapatid, kung ready na kayo, simulan na nating i-play ito. Medyo nakakagimbal. Merong vinito ang presidente na nasa NEP niya. Yung utang natin dun sa dalawa ng vinito na under ng DTI ay utang natin na hindi nababayaran. Kung isasalarawan po natin, ma'am, in layman's term, ito pong 2026 line item vetoes, so budol veto ito, ma'am, masasabi natin kasi diba? Oo. Nandun na naman tayo, balik na naman tayo dun sa budol. Hindi pa nga sila tapos dun sa kampanya nilang mahiya kayo. Mahiya naman kayo. Ngayon, talagang, at sinabi pang malinis, di ba? Parang ibalik mo sa kanila, mahiya naman kayo para mo nyo sabihin ng malinis. Just because you made the process transparent, and you involve certain NGOs in the process that makes transparent, just because you remove for a flood control project
transparent. Mind you, yung pagkakaalis at paglilimita ng infrastructure fund, infrastructure project, may impact yun sa Build Better More. Oh. Sinasabi po ma'am ng administrasyon na pinakamalinis daw itong 2026 General Appropriations Act. Sa inyo po. Wow! Pinakamalinis! Yung budget ng 2026, pinakamalinis! Okay, sige, totoo. Sundan na lang ulit natin. Pero yung gagamit ba niyan, malinis? Tanong lang ho, Kung matagal ng panahon sa pag-aanalisa po sa pambansang budget, Yeah. kayo po ba isang ayon doon ma'am? Malinis daw 2026 budget? Wala pong pork barrel? Ooh. Well, actually, 2 araw, I think 2 days ago, pinost na sa DBM website yung kopya ng GAA at saka yung veto message. Siguro nung sinabi nila nung signing na malinis ang budget dahil wala pang nakakakita sa atin at nabubusisi ito. Sana nga malinis, no? Pero sa pagkakita namin, may mga bagay na nawala, may mga bagay na tumaas o bumalon, at may mga bagay na sadyang kinukubli sa taong bayan. So, sa aking pananaw, ngayong nabasa ko na yung veto message at tinitingnan isa-isa namin ang pahina ng GAA, hindi mo mahuhusgahang malinis. Malinis dahil yun ang gusto nilang palabasin, na nag-react sila sa taong bayan, sa kagustuhang ng taong bayan na ang taxes natin ay magamit ng maayos. Malinis dahil binuksan nila ito, yung proseso, no? Pero makikita natin dun sa BICAM, merong inalis at binalik at lumaki pa. At ang medyo nakakagimbal, merong binito ang presidente na nasa NEP niya. So, siguro matatapos namin ang pag-aaral namin ng Lunes para maintindihan talaga namin ano yung inalis, ano yung inalis kunyari pero biglang lumaki, ano talaga ang... Base sa pagkakaintindi ko, parang ganito ang nangyari, no? Alisin natin yung ganito kasi pangit kunwari. Pero yung amount nun, idagdag natin sa ganito para lumubo. Alisin natin yung pondo sa ganito, alisin natin. Pero idagdag natin to sa ganito, parang di halata. Sasabihin nila, yes, buti na lang, binito ng Pangulo yung ganire. Tama lang na binito, napakatapang talaga ng Pangulo. Pero dinagdag lang pala dun sa kabila, no? Yun sample lang yun, base sa nakapanood natin, under the discretion of the President. Kasi dun sa sinasabi nilang 10 line items, 7 dun ang binito niya. Pero napakahalagang tingnan natin, yung 7 na yun maliliit, no? Yung 3 na iwan, medyo kalakihan yon, pero ang nakakagimbal ang patuloy na pag-cancel sa foreign assisted projects, yung ating pondo, no? Nakakagimbal rin yung utang natin dun sa dalawa ng binito na under ng DTI. So, kapag naging presidente si BP Sara, swerte natin. Pero malas niya. Dahil yung mga utang, makikredit sa kanya, sasabihin na naman pinakamalaking utang ng Pilipinas sa panahon po ni BP Sara ay ni President Sara Duterte. Halimbawa, pinakamalaking utang ngayon si Sara Duterte. Yung President Duterte, Duterte ninyo ngayon. Ang laki ng utang, yun pala, nanggaling yung mga utang na yun sa administrasyon pa ni PBBM. Kasi nga, lumobo yung utang. Kaya pag naging presidente, si Sara Duterte natin, malas niya. Swerte natin kasi nga matino ang magiging presidente. Pero malas niya dahil nakaatang na ngayon sa kanya yung mga utang na napakalaki. Tapos, sa bagay, kayang-kaya naman niya. Sabi nga ni BP Sara, hindi ako nagtatrabaho para sa mga basher o sa mga haters. Nagtatrabaho ako para sa Pilipinas at sa gobyerno. Diba? Maganda yung ganun. Yun lang, BP Sara naming mahal, napakamalas mo dahil iaatang sa iyo yung mga naging problema, kumbaga ginulo
No? Halimbawa, si President Duterte, pinasok niya yung isang room. Halimbawa, yung room na yon Pilipinas, no? Pinasok niya, inayos niya, tinupi-tupi yung mga magugulo, lahat ng mga gusot, nilinis niya, sinonrox niya, inayos niya yung buong kwarto, naging mabango. Halimbawa, hindi man kasing bango, hindi man perpekto. Dahil sabi nga nila, may mga nadadamay, etc. Ganyan, kinalulungkot naman natin yon. Sige, sabihin na natin ganon. Pero at least naging maayos yung kwarto. Sample lang ha. Ngayon, lumabas na ang Pangulo. Ito ang pumalit, si PBBM. Ginulo niya yung kwarto, dinumihan yung mga cabinet, dinumihan yung mga kama, ganyan-ganyan, dinumihan. Tapos, ang dami ng mga, basta lahat, ang dumi-dumi. Tapos marami pang utang sa labas. Sabihin na natin ganun. Ngayon, sobrang baho pa nun, ano? Amoy ewan. Ngayon, pagpasok ni BP Sara sa kwarto na yon, malas niya. Di ba? Kasi ang dumi, magliligpit na naman siya. No, yun ang mahirap. Kaya dapat po yung mga susunod, halimbawa, matino yung presidente ngayon. Dapat yung susunod na uupo, usisain na natin, mag-search na tayo ng maigi kung karapat-dapat natin tong iboto o hindi. Ganun na lang ho ang gawin natin para po yung pagiging malinis ng isang room, isang kwarto, magtuloy-tuloy na gaya ng mga ibang bansa. Imagine niyo na lang, tulad tayo ng Japan, Singapore. Napakaliit na bansa pero ang ganda, di ba? Kasi kayang i-manage kasi nga maliit siguro, no? Ba't naman yung Japan, no? Diba? Maliit din pero ang ganda-ganda. Sa atin, ang dami nating source ng mga yamang mineral dito sa Pilipinas pero nakukurakot lang. Sayang, ano? Tulad tayo ng Hong Kong, Singapore, ganun sana, no? Korea. Wala wala tayong magagawa kung ba't parang nawala yung isang yan. Kaya sa mga susunod, mga kapatid, alam nyo na kung sino yung mga iboboto nyo. Wag ho tayong magpapalason basta-basta lamang. Okay? Maraming salamat po sa inyong panonood at kung nakaabot kayo hanggang dito, mga kapatid, papindot ng like. Napakalaking bagay ho kasi sa amin ng like. No, total, nakaganyan kayo sa cellphone nyo. Yan, load kayo ganyan. Yan. Pindot na kayo ng like. Pag nakita nyo yung like, tapos comment na rin kayo, Duterte pa rin. Yan. Sa mga basher naman, comment na lang din kayo. Pwede kayong pumindot ng like. Okay lang, mag-comment kayo dyan kahit anong i-comment ninyo. Sasagutin natin lahat yan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Break it down!